Maray na aldaw mga kabikol, tara na at magluto tayo ng buko. Hindi ko alam kung buko din ang tawag nito sa inyo, pero sa Bicol, buko ang tawag namin at sa English naman ay snail. Ayan, sinalang na ng asawa ko sa apoy para pakuluan. Then after niya, tatanggilan na sa kanyang shell. Alam niyo mga kaurago, nakakadiri siya kainin pero pag naluto siya, sobrang sarap naman talaga. Nakakadiri naman talaga yung laway nito, yung tipong ang lapot-lapot. Iba kasi yung gusto kong laway eh. Char! Ayan, medyo madami-dami na rin yan. Ilang araw kasi nag-uulan dito kaya nagsisilabasan yung mga buko. Pero mga malinis naman yan mga kauragon. Maproseso naman ng paglilinis kaya sigurado naman talagang malinis yan. Ayan, habang pinapakuluan, pupunta muna kami para mangahoy. Ayan, for the lakad naman talaga ang mga bebehan na yan. Kahit saan talaga kami magsipunta, talagang laging kasama ang mga yan. Ayan, nakikita nyo ba yan? Hindi amin yan, char. Ang sarap naman talaga tumira sa probinsya. Napakasimpleng buhay at sariwang hangin. At ayun na nga, nangunguna ng aking panganay. Ay talaga naman may pakending-kending pa yan. Ano ka ba? Model ka ba? Kaninong anak ka ba? Magmo-model ata yarn. At ito naman ang aking bulilit, si Aling Maliit. Tingnan nyo naman, enjoy na enjoy siya sa paglalakad. Talaga namang walang sumpong, kaya sinipag maglakad. At ayan, andito na nga kami sa babuyan. Nakita niya si Oink Oink, kaya excited talaga siya pumunta dito. Ito naman ganap ng aking asawa, nangunguha na siya ng panggatong. Kasi naman ilang araw nag-uulan, kaya talagang naubusan kami ng panggatong. Macho yarn, ano ba yan? Naka-jacket tapos wala naman damit. At ito naman ang aking ganap. Mukha daw akong tanga, sabi ng asawa ko. Abay, tinatanga na lang ako, mamaya ka sa akin pagbaba ko. Oh, sino ka dyan? Muntanga lang. Wala lang, pa-experience lang kung paano umakyat ulit sa puno. Ay, tuwang-tuwa naman talaga ako dyan, parang bata. Ay, sa dami ba naman ang problema, wag pa din natin kalimutan maging masaya. Kaya hayaan nyo na kung mukhang tanga ako dyan. Sa buhay walang rewind, kaya hayaan mong maging masaya ka. Ay, ayun na nga, nahulog na. Ano ba yan? Eto na nga, nakabalik na kami at eto na yung mga ginayat ko. Eto naman yung pinakuluan ni Mister. O diba, social kami, nakakarne. Karning buko nga lang. Hindi naman papakainin namin yung mga anak namin ng ganto. Kaya nilutuan sila ng daddy nila ng ibang ulam nila. At ito naman sa aming dalawang mag-asawa. Ako naman wala naman ako arte sa pagkain, kahit ano naman na ihain sa akin ng asawa ko ay kakainin ko yan. Basta mabubusog lang ako. Ayan, for the gayat na nga ng luya. Dinamihan nga ng asawa ko ng luya tsaka bawang para mawala yung medyo lansa niya. Nilamas pa nga ng asawa ko sa tawas yung laman ng buko. Ayan, dinamihan rin ng asawa ko ng sili kasi sobrang sarap talaga pag madaming sili. Yung tipong talagang napapasarap yung kain namin. Talagang for the kamay kami mag-asawa. Ayan, ready na mga sangkap. Kaya isasalang na yan ang asawa ko. Ako na may taga-video niya. Siya naman ay taga-luto talaga. Ayan na nga, isasalang na ng aking asawa. Alam nyo ba, sobrang sarap nito. Yung talagang first time ko makatikim. Ayokong tikman siya pero nakaka-curious ako kung anong lasa niya. Abang sinusubo ko siya, nakapikit lang ako, hindi ko iniisip na buko yun. Pero nung natikman ko, in fairness naman talaga, masarap siya. Tsaka, hindi naman siya lasang, hindi siya lasang malansa, ganun. Una ko siya natikman, yung niluto ng asawa ko, sisig. Tsaka yung ginawa niya ring adobado, yung inadobo niya tapos may gata. At talaga, ang sarap niya sobra. Alam nyo, dito sa probinsya, simpleng buhay sapat na, basta madiskarte ka lang at wala kang arte-arte. Kahit pa araw-araw gulay o kung ano-ano na lang dito nakukuha namin, ayos lang sa amin, basta ang importante, masaya kami at nakakaraos kami sa araw-araw. Buti na lang hindi mapili ang mga anak ko, kahit araw-araw kami nagugulay, wala akong problema. Kahit anong lutuin namin ng daddy nila, kinakain naman nila. Kaya talagang sobrang blessed ko sa mga anak ko kasi hindi sila mahirap pakainin. Once a week lang sila nagkakarne tsaka manok pag payday ng daddy nila.
At least kahit papano makatikiman lang sila ng karne. Sa mahal ba naman ang bilihin ngayon, talagang magtitipid ka. Pagkakasyain mo kung magkano lang yung kinikita ng asawa mo, kasi siya lang din naman yung kinikita eh. Ako lang taga-budget, kaya talagang sobrang hirap. Sobrang hirap kung paano mo pagkakasyahin, yung tipong uunahin mo muna yung bayarin, tapos kung magkano na lang matitira, yun na lang pagkakasyahin mo hanggang sa kanyang pagsweldo. Pero okay lang yun, that's life. Kailangan talaga marunong ka sa buhay. Marunong ka kung paano mo i-handle lahat. Ayan na nga, napapadami ng kwento ko. Ito na nga, naaamoy ko. Sobrang sarap talaga. Hindi ko pa nalalasahan, pero alam ko ng sobrang sarap. Sobrang sarap ng asawa ko. Charis. Tinanong ko nga din siya kung sino mas masarap sa amin, yung buko o ako. Nako, ayusin mo yung sagot mo. Pero sabi naman niya, ako daw. Ay, dapat naman talagang ako ang mas masarap sa lahat. Talagang hindi ka na makakatikim ng buko. Ay, char. Ibang buko yun. Dagdagan niya daw ng sili kasi kulang daw yung anghang. Nako, ilang sili na yung nilagay mo. Mamaya ay magka-almoranas naman ako niyan. Napakahilig sa sili. Sa bagay, urago na yarn. Ay kahit papaki naman talaga yung sili, for the go yan. Ayan na ang finished product. Tadaan! Tala, nakakatakam. Ang bango-bango. Nako, mukhang mapaparami na naman ako nito ng kain. Tapos ang sarap pa yung nakakamay. Sarap! Pero mas masarap yung nagluto. Char! Abay, napakaswerte ko naman talaga sa asawa ko. Masarap na magluto. Yummy pa! O, takam kayo. Hanap na rin kayo ng buko. Tapos magluto rin kayo. Ayun lang. For the lafang. Bye-bye!